natin alas 5:43. At ngayon po ay mag-alinlangan. magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nakasubaybay at nakikinig sa radyo natin Santa Cruz. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Tonton Oy, sa programang Gusto Ko Healthy Ka. Ayan, so ako po ngayon ay nasa istasyon ng radyo dahil ako po ay nakalabas na sa aming bahay. Na 5 araw din po ako na nag-quarantine dahil last Tuesday after lunch, na-expose po ako sa isang in-interview ko na nag-positive ang asawa at siya naman po'y nagkasimptomas na rin nung kinagabihan na yon. Salamat sa Diyos at sa 5 araw ko pong pagkakakulong ay wala naman pong simptomas akong naramdaman. So, thank you Lord. Amen. Ayan. So, ngayon po ay dadako na po agad kita at sa ating gawain. Subalit ngayon po ay araw ng Martes. Ang oras po natin alas 5:43. At ngayon po ay ika-11 ng Enero. Dumako na po tayo agad sa ating pong gawain. At ito po ang aking binabasa ngayon na ito po yung para sa ngayong araw at halaw po ang ating kwento mula sa libro ng Efeso o kung sa English po ay Ephesians. Ano po? Kabanata 3 at ang 17 at 18 talata ay ito po ang nakasaad. Para sa isang claustrophobic na tulad ko, napakahirap ang manatili sa loob ng MRI machine. Ang claustrophobic po, mga kababayan, ito po yung term sa mga taong nagkakaroon ng anxiety attack kapag siya'y nasa lugar na yon o may nakakakita. Katulad po ng mga taong takot sa mga gagamba, ang tawag po doon ay arachnophobia. Ito pong claustrophobic ay ang tawag sa mga taong takot sa mga masisikip na lugar. Halimbawa ay maliit na kwarto, elevator. Nako, inasumpong po yan ng anxiety attack. Ang tawag po dyan ay claustrophobic. Sa MRI po kasi, yung inahigaan mo po, parang CT scan, yung inyong inahigaan na maliit na bed, kasya lang ang iyong katawan, ay inasuot ka po doon sa isang bilog lamang na nagkakaroon yun po yung imbis na x-rays, matapang po yun. Kaya po hindi po pagagalawan ang basta na lamang kayo magapa CT scan or x-ray o MRI. Yun po ay ilang ulit ang bagsik kesa sa x-ray. Kaya po man din meron pong napunta sa akin dyan sa munisipyo ay, Mayor, ako po inapagpa-CT scan nung doktor. Sabi ko, bakit daw? Ay ako raw po inabagok ang ulo. Uy, anong nangyari sa iyo? Ikaw bagay nahihilo? Hindi po. Nawawalan ka ba ng ulirat? Hindi po. Ikaw ba'y nagasasakit ang ulo? Hindi po. Ikaw ba'y nalulula? Hindi po. May nangihina ba sa iyo sa katawan? Wala po. Hindi na po kailangang i-CT scan yan. Ang ina-CT scan lamang po ay yung sa loob ng 24 oras ay nag-develop ka ng signs of increased intracranial pressure. Hindi po lahat ng nababagok, nabubundol ang ulo o natumba ay inapa-CT scan. Sapagkat ang high risk po na pag kayo'y na-expose sa mataas na radiation, pwede kayong tubuan ng mga cancer later on sa inyong buhay. Kaya wag po kayong basta-basta, hindi po gamot ang CT scan. Ang CT scan po at ang MRI, inagawa lamang po yan kung pag may makikita doon ay kayo'y pwedeng operahan.
Yun po yun. Pero kung wala po kayong simptomas na kayo'y maaaring operahan, hindi po hindi po kayo ipapasitis ka ng doktor. Ha? Maliwanag po yon. Pag merong po kayong nag-request sa inyo ng CT scan, pumunta muna kayo sa akin. Dahil yun po ay lalo na kung trauma. Ha? Mas mabibigyan ko po kayo ng maayos na advice. Ha? Okay? So, tuloy po natin ating binabasa. Para sa isang claustrophobic na tulad ko, napakahirap ang manatili sa loob ng MRI machine. Kinakailangan kong ituon ang isipan ko sa isang bagay at para maalis ang isipan ko kung nasaan po ako. Habang naririnig ko ang tunog ng makina, naisip ko ang sinabi sa Efeso 3. Ayun, ako nalimutan ko na po pala pating basahin ni ring talata 17 and 18. Ipinapanalangin ko rin na maunawaan nyo kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Ayan, so sa pagmamadali ko po, ayun, at itutuloy ko naman po. So dito po sa binasa natin sa Efeso ay ipinapaalala sa atin kung gaano kawalang hanggan, kung gaano kalalim at hindi natin matatarok ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Habang kailanman hindi po natin akahiyaan na lapitan anuman ang ating problema, maging ito'y sa karamdaman, maging ito'y sa pananalapi, maging ito'y sa ating hanap buhay, maging ito po ay sa ating mga sa relasyon sa ating kapwa, alalahanin natin na may Diyos na kailanman sa ating pagkakalugmok tayo'y kayang ibangon anumang oras dahil sa lawak ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. So tayo po'y manalangin sa ngalan naman ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Diyos naming Ama na dakila, kami po ay nag-aalay sa inyo ng kataas-taasang kapurihan para sa iyong banal na kapangalan, sa iyong kapangyarihan at sa iyong kaharian. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala at sa lahat ng nagkakasala sa amin, patawarin niyo rin po sila, Panginoon. Lord, maraming salamat sa patuloy na pagbibigay po ninyo sa amin ng biyaya sa buhay at kalakasan, sa lahat po ng mga oportunidad, sa lahat po ng araw-araw na pagpapala na binibigay ninyo sa amin. Maraming salamat po. Hinihingi rin po namin ng tulong, Panginoon, ng aming mga kapatid na nagkaroon sila ng matinding karamdaman, maging ito'y COVID, cancer, sakit sa bato, mga nagdadialysis. Nawa, Panginoon, mabigyan sila ng panibagong pag-asa na muling makabalik sa kanilang kalusugan, sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay, upang sila makapagdulot pa ng ibayong kapurihan sa iyong banal na pangalan. At Panginoon, sa lahat po ng mga nakikinig ng programang Gusto Ko Healthy Ka, na sila po ay natuto na at sila po ay nauuhaw na lagi na makarinig ng inyong mga magagandang balita na itinuturo sa amin. Ilayo niyo rin po sila, Panginoon, sa mga karamdaman at lalo tigit sa mga kapamakan. Nawa, kami pong lahat, Panginoon, ay gamitin ninyo na instrumento upang makapagbahagi at makapagbigay ng dagdag na kalaman sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at maging sa mga dayuhan. At kami po, Panginoon, sa lahat sa bawat oras ng aming buhay ay nawa maging kapaki-pakinabang po kami at naway maging kalugod-lugod kami sa inyong mga paningin. At Panginoon, sa lahat po ng mga mahal namin sa buhay na naunang yumao, nawa po, Panginoon, mapatawad sila sa kanilang pagkakasala at sila po'y maiakyat nyo rin po sa langit. At sa mga naiwan nila na mahal sa buhay, Panginoon, mapalitan po ang kanilang kapigatian at kalumbayan ng puso na may kapanatagan at pagbibigay tiwala sa inyong mga kamay ng kanilang buhay dito sa mundo.
At ang lahat ng ito, Panginoon, aming samot talangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang Espiritu Santo na siyang maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ayan. So mga kapatid, tayo po ay nakikiramay sa yung pong nakausap ko kanina sa umaga dahil may kababayan po kitang pumanaw nung isang araw sa Maynila. Taga Kalangkang po, bayaw po ng ayun, butit na umabot po ito, yung isang kababayan po natin na taga Kalangkang ay siya po ay delivery man ng Panda Food, isang restaurant, at sa kanyang pagmumotor nabundol po ng isang malaking truck. Pinasa po sa akin yung litrato at nakakalungkot nga po at siya po ay dead on spot. So ang pangalan po niya ay si Reggie Batakan. So ito po ay bayawin nung ating pong dating SK na si Lenilyn Pedernal Villanueva na nasa Maynila. Siya po isang guro din at yun nga po, nakakalungkot dahil doon sa aksidenteng yan. At naitawag naman po natin para mabigyan ng ayuda at ayudahan din po ng ating munisipyo, pero alam nyo naman hanggang doon lang po at ipinabigay alam na po natin agad sa tanggapan ng ating buting Speaker Lord Alan Velasco. And ngayon po mga kababayan, para po sa ating COVID update ay nagakaramihan na po talaga sa ibang bayan ng COVID, Kaya po kayo man din ay halagang araw-araw, hindi po ako nagkukulang sa paalala sa ating lahat. Sa ngayon po, 2 pa lamang ang confirmed na kaso natin by PCR. Subalit, ito po yung 91 years old sa Maharlika at sa Bagong Silang na 50 years old. Subalit, ngayong araw po ay nadagdagan na naman po ng 6 na antigen positive cases. Ito po ay isa sa Taytay, isa sa Hupi, isa sa Ipil, isa sa Pag-asa, isa sa Lapu-Lapu, at isa sa Pantayin. Isa lamang po dito ang walang simptomas, yung taga-Hupi. Siya po ay na-exposed siguro, And then itong taga-Taytay ay nagsuka, nanghina, nasa ospital po ngayon. Yung isa naman po sa Ipil ay meron pong masakitan lalamunan, inaubo. Yung sa Pag-asa, ganun din, dry cough at saka sore throat. Yung Lapu-Lapu, inalagnat, nangihina ang katawan. At saka yung taga-Pantayin, inalagnat, inaubo, nangihina. Lahat ay simptomas ng flu. Kaya po, ang ating probable cases na positive na po sa antigen test na nag-iintay lamang ng PCR result ay 44 na. Ganyan po karami mga kababayan. At bukod pa po ron, meron pa po kitang 18 suspected cases. At itong mga suspected cases na ito ay meron din pong mga may simptomas. Yung iba may lagnat, ubo, sipon, baradong ilong, ubo, sakit ng ulo, masakati ang lalamunan, at ito po ay lahat ng ito na PCR, 46 na po. At hari nawa, ito pong ating mga healthcare workers, yung ating mga, pag sinabing healthcare workers natin na inaswab routinely, ito po yung mga nagatrabaho sa Center 1 and 2. 21 din po yan. So, hari nawa ay sila po'y negative lahat. At gusto ko pong ipaalam sa inyo mga kababayan na
Ang ibang bayan po sa malalawigan ng Marinduque ay nagkaroon na po, nag-akyat na po sila ng level, alert level. Sa Buwak po at saka sa Buena Vista, nagpa-alert level 3 na po sila doon. Ito po yun, no. Good PM, Doc. Buwak and Buena Vista are now classified as alert level 3. At ito po ay, ayun, no, from regional IATF, a resolution elevating the alert level system of Buwak and Buena Vista in the province of Marinduque beginning January 11 today until 23. So, ako po ay natutuwa dahil tama po yung ginagawa nila. Sila po ay aggressive na. Alagang aggressive na po sila. Ay naku, malabo yung isang Santa Cruz, low. Hindi ko mabasa. Malabo ring may mga sinend sa aking mga kulay. Ayan, risk classification. Ito po mga kababayan, from minimal classification ang Santa Cruz. Kita po ngayon ay na-classify na rin na moderate. Ito po ang ibig ko pong sabihin. Kita po ay nitong 4-week data. From minimal, ang Buwak po at saka Buena Vista, high risk. Okay? At ang Gasan, Mugpog, Santa Cruz, ngayon po'y na-classify na ngayong araw as moderate risk. At ang Torrijos po, minimal. Okay? So, nagkaroon na po ng clustering of cases sa Marinduque. Sa Buwak po ay 18. Sa Buena Vista ay 4. At sa Gasan, 2. Ba't hindi nakasama Santa Cruz din? Ayun. At saka sa Torrijos, 2 din. Ba't nawala yung Santa Cruz kaya rin? Okay. Baka hindi pa tayo na papasama sa clustering. Ibig sabihin, wala pang nagabugong-bugungan na kaso dito sa bayan ng Santa Cruz. So, hindi po ako magtataka mga kababayan kung sa darating na mga araw ay baka maiangat din ang ating bayan sa alert level 3 in the next few days. Although, kagaya ng nabanggit ko, wala pa po kitang clustering of cases. So, para maiwasan natin yan, iba yung pag-iingat at maging intensive po ang ating active contact tracing, active case finding. So tinatawagan po natin ang ating mga barangay officials na talagang magpalibot po sila sa mga kagawad at sa mga barangay health workers na mag-interview ng mga bahay-bahay kung meron po dong simptomas na maaaring magbigay ng sakit na COVID. Ubo, sipon, lagnat, sore throat, panghihina ng katawan, LBM, at saka po muscle pain, at saka po baradong ilong, ubo. Ayun. So, yun po ang mga dapat hanapin ng ating mga barangay officials and barangay health workers. So, ayun. Okay. So, ayan po. At ngayon po sa buong Marinduque po ay ito po ang distribution ng kaso natin. Tingnan natin kung may nadagdag. Okay? So, ang dami na rin po ng kaso ngayon, 39 sa buong Marinduque. 25 sa Buwak, 5 sa Buena Vista, 5 sa Gasan, 1 sa Mugpog, 2 sa Santa Cruz, at 1 sa Torrijos. Pero hindi po ako magataka kung kita po ay bukas-bukas dumami pag lumabas na yung ating PCR test.
So, patuloy po na mag-ingat kita. Huwag malabas ng hindi naka-face mask. Ako po kanina, paglabas ko po sa pagkaka-quarantine ko, ako po ay nagdala na rin po nagsuot na rin ako ng face shield. Wala pong masama na mag-face shield po ulit sapagkat 10 beses ang tapang ng virus na Omicron na nakakahawa kumpara sa Delta. Okay po? So, yan po mga kababayan ang ating update sa COVID situation. Dahil pagdating po naman sa buong Pilipinas ay andali po ha, naghang yung ayun. Pagdating po sa buong Pilipinas ay kahapon po 33,000 ang na-detect. Ngayon naman po 28,000 din. So sobrang dami po nito. Dati noon ay nag-25 lamang ay talagang hilong-talilong na po kita. At in a matter of 5 days sa buong mundo po 311 million na agad ang kaso natin. So, mga kababayan, meron pong isang public service po dito. Meron pong isang binata na nawawala. Pumunta po sa munisipyo yung tatay kanina at yung kanyang anak na 25 years old na tagagasan na may taas na 5'3", maitim, naka-shorts ng itim at white t-shirt ay nawawala po simula po nung last week. Huling nakita daw po ito ay sa Plaza Rizal ng Santa Cruz noong January 7. Kung kayo po ay mayroong nakikita at naobserbahan na mga 25 anyos na lalaki, 5'3", maitim, shorts na itim at puting t-shirt, naka-shorts, mangyari po lamang na itawag doon sa magulang niya na may numerong 0963-328-1507. Inuulit ko po, 0963-328-1507. Ang pangalan po ng batang ito ay si Marlo Francisco. Okay? So, iiwan ko na lang po ito at pwede rin pong babanggit siya nila DJ Sunshine at saka ni Brother Rick. At mga kababayan, doon po sa mga may birthday po ngayon, hayaan nyo po munang basahin ko po yung mga may birthday ngayong araw. Okay. So, happy birthday po. Atin natin po rin. Okay. Happy birthday po sa lahat ng mga senior citizen natin na may birthday ngayon na si Nanay Adalia Palomares ng Napo, Nanay Araceli Pedernal ng Punong, Nanay Arsenia Palmero ng Buyabod, Nanay Belen Rey ng Tagum, Tatay Benjamin Revillosa ng Dibilla, Tatay Bienvenido Rey ng Polo, Nanay Elvira Rey ng Polo, Nanay Erlinda Pestaño ng Lusok, Nanay Erlinda Ricafrente ng Banahaw, Nanay Estela Decena ng Alobo, Tatay Jeronimo Rial ng Napo. Happy birthday din po kay Nanay Honorata Rodelas ng Mungpong, Tatay Jesus Paras ng Banahaw, Tatay Juanito Layam ng Banahaw, Nanay Leonila Rehano ng Punong, Nanay Leticia Romasanta ng Alobo, Nanay, hindi ko alam kung ito ibabayo, Loreto Paz ng Butilaw, Tatay Bibencio Manzano ng Dolores, Nanay Maura Portento ng Mungpong, Tatay Felix Padolina Roldan ng Dolores, Nanay Bibencia Peñaranda ng San Antonio at Tatay Bibencio Rioveros ng Pantayin. So, sa inyo pong lahat na may birthday po ngayon, naway biyayaan po kayo ng Diyos ng mahabang buhay, magandang kalusugan at pusong puno ng kagalakan at pag-ibig. So, ito po ang ayan. And of course,
ah, gusto ko pong i-discuss sa inyo mga kababayan yung ating pong ginawang executive order na aking pinaliwanag nung linggo. Ano po? An order prescribing additional guidelines for Alert Level 2 implementation. So mga kababayan, kahit hindi po kita nag-alert level 3, gumawa po ako ng mga pagbabago muli at kita'y paghigpit. Una, yung pong mga naparoon sa bayan na mamalingki at nalabas ng barangay, hatian na po ulit. Yung taga RHU 1, MWF, RHU 2, TTHS, at paglinggo po ay wala po tayong restriksyon. So, ang mga tao po na pwedeng lumabas na walang MWF, RHU 1, RHU 2 ay yung mga APOR, yung mga emergency, magpa-check up, yung mga medical personnel, mga men in uniform, government official, non-official business or travel, yung mga magatrabaho, yung mga delivery ng pagkain at services katulad ng mga courier, yung mga delivery katulad ng mga JTE, mga LBC at kung ano-ano pa. Yung mga naninirahan po sa ibang municipality para po sa kanilang trabaho or negosyo, yung mga driver ng public utility vehicle, at saka po mga emergency check up. Ito po ang ating batas ngayon o yung inasunod na alituntunin. Sa lahat po ng mga okasyon, 50% po ang pwede lamang sa indoor. Okay po? Sa mga tindahan na kulob, aircon, 50% lang po ang pwedeng papasukin. At ang pwede lang papasukin, fully vaccinated individuals. Yung hindi po bakunado, hindi po pwedeng umattend ng mga okasyon at yung pagpasok sa mga indoor venue. Pero pag mga 18 years old and below, kahit hindi pa po bakunado, pwede. Pag mga 18 years old and below. Kaya lang, nililimit na rin po natin. Ano po? Ang lalabas lamang ay hanggat maaari, wag nang imbitahin yung kung mga pangmatanda. Kaya lang, meron pong mga birthdayhan na mga para sa mga bata. Ano po? Okay. So, pag outdoor naman po, 70% ang pwede. And then sila po ay yung mga empleyado nung kulob na yon ay dapat ay bakunado. Okay? So, inaalaw pa po natin. Ano po? And then kayo po ay merong apil-apan na undertaking, aaprubahan ng kapitan, pa-approve kay Dr. Honesto Marquez Jr. at apirmahan ko po naman. So, yung mga restaurant, ganun din po. And then, ang additional protocol po natin, contact sports, ay wala pa po kitang inaaprubahan na basketball court. So, pansamantala po nating ipinagbabawal ito. Huwag na po nating hayaang dumami pa ang kaso natin. Okay? So, wala na po munang basketball, volleyball, softball. Dahil ito po'y, kita po'y mag-ingat, palipasin lang po natin itong January, kapagkat dito po maglalabasan ang lahat ng mga kaso ng COVID. Additional protocol, ang curfew po, alas 10 hanggang alas 4. Ang pag-inom ng alak sa loob lang ng bahay, bawal sa public places. Bawal na pong magbenta ng alak alas 6 ng hapon. Okay po? Siyempre, mandatory use of face mask. Yung ibang mga private establishment pwedeng magsabing, pwede kayong maggawa ng alituntunin na mag-face shield. Pwede po yun. And then yung mga merong mga event ay gumawa nung undertaking, papirmahan sa Kapitan Kedocone sa akin. And then, binibigyan po natin ng layat kapangyarihan ng mga taga-barangay na mag-issue ng ordinance violation receipts.
Yung mga hindi po nag-face mask sa barangay, pwede po ninyong isyuhan ng receipt at meron pong kaukulang penalty, multa at community service. So mga kababayan, kita po ay nagdadagdag ng higpit doon sa alert level 2. Pero pag-aaralan po natin kung bukas ay tataas natin ng alert level 3 ang bayan ng Santa Cruz. Kasi po yung ibang bayan nagtaas na po ng alert level. Yun lamang po muna mga kababayan ang ating pong update sa ngayon at wala na po tayong oras. Pansamantala po muna akong magpapaalam sa inyo at magkita-kita po tayo uli bukas sa programang Gusto Ko Healthy Ka. God bless everyone. I love you, every all. Thank you po. Bye-bye. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res bakuna na! At may kasangga na Lolo, Lola, isang taon na tayo. Lola. Hello mga kaube. Ito po ang inyong ube ng bayan, Bukal Jojo Leva na nag-aaya sa inyo na subaybayan kami sa Hello Kay Ube. Tuwing linggo, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Cable. Jojo Leva. Naka 4-in-1 ka. Civil engineer, civic leader, konsehal, at bukal pa. Madaling lapitan, lahat nauunawaan. Ube ng bayan, Tito Jojo Leva. Makinig tayo, si Ube ay nandito. Bukal ng bayan, siya ay naaasahan. Engineer Leva, sa konseho siya ang bida. Madaling lapitan at nakakaunawa. Ang kabataan at ang kalusugan, prioridad dito ng ube ng bayan. Sa kasipagan at kanyang kabaitan, hello kay ube, tara mag-usap tayo. Sa teleradyo, si ube ay nandito. Sa teleradyo, siya'y maririnig nyo. Boses ng masa, ang pakikinggan niya. Bukal ng bayan, si Tito Jojo Leva. Hello? Kay Ube? Tara, usap tayo! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon, sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Ako po si Dr. Tito Rejano, Tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayad na pakinggan at panuorin ang ating programang Doc Tito Rejano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rejano na